Hindi mo makayang patunayan kasi nga, wala ka pang nagagawa na paniningil. Kasi ang pananakot, panghaharas, hindi paniningil yan. Oh, di ba? Hindi naman kayo marunong maningil yung mga bubugok na online lending apps eh. Di ba? Ang gustong-gusto nyong ginagawa, piniperwisyo nyo yung mga kliyente ninyo. May nagtanong sa akin, "Good day po. Ito po yung text na natanggap ko po. Tanong ko po, magagawa po ba nila ito? We will send the request for appointment on barangay captain for barangay visit filing a blatter and formal complaint and coordination on your contact references and forwarded to legal department for legal action, immediately filing a case in municipal trial court. Note, remember, sumang-ayon ka sa company policy and agreement." Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ano masasabi nyo sa pinadalang katanungan no isa po nating manonood? Okay? Napakarami nilang gustong gawin. Di ba? Hindi ko maintindihan at di ko maalaman kung paano nila gagawin lahat. Sabay-sabay eh. Di ba? O, unang-una ho kasi tinatanong niyo ho kung magagawa ba nila ito. O, ito ang sagot natin dito isa-isahin mo natin. We will send a request for appointment on your barangay captain. For barangay visit. O, magbibisita raw sila sa barangay. Baka naman kakilala niyo yung kapitan, baka kaya sila bibisita. No, kasi unang-una po gaya sinabi ko, maraming beses na hindi na sila tatangkilikin or hindi na sila iintindihin sa barangay. Kasi po sila po ay entity. No, o sila po ay organisasyon. Ang isa po kasing organisasyon, hindi na yan pinapayagan na makipagtransaksyon sa barangay level, sa mga barangay, kasi po may kakayanan naman po sila na mag-file po or magsampa ng kaso diretso po sa korte. Okay, hindi na nila kailangan yung sinasabi po nila na certificate to file action. Okay? Yung pong certificate to file action na yan, nire-require lang po yan kung ang utang is tao sa tao at yung pong nanghiram is parehas sila ng municipality or city. Okay? Malabong-malabo itong mga abusadong online lending apps na to. Unang-una, hindi nyo naman alam kung saan ang address niyan. O di po ba? So, yung isang rule hindi na kagad nasunod. Di po ba? Kasi dapat isang municipality or city eh. Oh, di po ba? So hindi ho talaga uubra na Baka kakilala nila yung barangay captain. Kaya sila gagawa ng request for barangay visit. Tsaka kung gusto ho talaga nilang bumisita, rumekta ho sila sa inyo. Hindi ho yung kagaya niyan, pananakot pa nila yung barangay. Hindi naman ho sila, kagaya ho lang lagi kong sinasabi, hindi ho sila, makakatungtong sa barangay. Bakit? Galit na rin ho ang mga taga-barangay sa kanila dahil ginagamit ho nilang pananakot. Di ho ba? Nasisira ho yung nila, imahe ng barangay kasi ginagawa ho nilang isinasama nila sa spill nila para mapanakot, panakot dun sa mga kliyente nila. Di ho ba? So hindi ho tungtong ng barangay yan. Tapos sasabihin daw meron pang magpa-file ng blatter. Di mag-blatter sila. Blatter lang naman yun eh. Di ba? Lahat naman, kahit naman sino po pwede mag-file ng blatter. Di ba? Tapos mag-ano sila ng formal complaint. Anong complaint? Di ba? Kukomplain kayo kasi hindi ko kayo nakabayad sa kanila. Hindi pa lang nakakabayad. Sasabihin lang naman ng kapitan dyan, usapan nyo yan. Di ba? Meron kayong kontrata. Kayong dalawa ang mag-usap niyan. Di ba? Walang kinalaman ang barangay.
no? Ulitin ko po, pagka po yan is judicial entity, juridical entity, hindi judicial, juridical entity, no? At kasi yan, organisasyon, so hindi na ho nila kailangan dumaan pa ng barangay. Rekta ho sila sa sa korte, po pwede ho yun. As long as ho, no, nasunod nila, no, or kumbaga maipuprovide nila yung requirements na hinihingi po ng korte. Okay, which is hindi naman nila alam yun. No? Kasi paano sila ho magsasampa ng kaso kung yung effort po, no, ng paniningil hindi pa nila nagagawa talaga. Kasi hindi naman sila naniningil, nananakot sila eh. Okay? Sana po maintindihan ninyo. Ang ano ho kasi, ang pagsasampa ho ng kaso, hindi ho basta-basta yan. May mga panuntunan po na sinusunod yan. At may mga requirements po na kailangan i-meet, no, yung magsasampa ng kaso para ho umusad yan or para i-accept man. Sa simula, i-accept nila. Kasi ho, pag final yan, i-reviewin pa ho yan. Hindi naman ho basta yan. Pagka sinampa, yan na. Hindi ho ganun. Akala ho kasi nitong mga abusado online lending apps na to, ganun-ganun lang ang pagsasampa ng ng kaso. At sa usapin ho natin ito, utang, no, civil case po yan. So, pag yan is 1 million, pababa ho, no, ano ho yan, nakakasakop po dyan, is small claims court. So, nasa municipal level po yan. Ngayon, kung yan naman po mahigit po 1 milyon, ano po yan, collection of sum of money. Oh. So, ano pa pagkaganyan? Diretso sila. Kaya lang ang tanong, mamimit ho ba nila yung requirement na hinihingi, no, ng mga korte para sila ho makapagsampa ng kaso? Malabo. Malamang hindi. Kasi hindi naman ho naniningil eh. Nananakot. Ano ho ipapakita nilang proof doon na sa korte na naniningil po sila? Di po ba? Yung pinapadala naman ho sa inyo, hindi naman demand letter, pananakot letter. Di po ba? Ang demand letter ho, kaya from the word itself, demand letter, you're demanding payment. Sila ho hindi, tinatakot kayo kasi kung ano-anong batas ho ang nakalagay. May Article 84, may estafa, may breach of contract, may small, pinagsasama estafa at saka small claims, hindi ho ba? Hindi ho, hindi yung demand letter. Ang proper demand letter po, nagdi-demand sila ng bayad sa inyo. May taning. Hindi, ang taning ho, hindi yung ngayon. Kasi bibigyan mo ng pagkakataon makapag hagilap ng pera eh. Di po ba? Dapat fair siya. Hindi siya yung po pwede na kailangan gawa mo ng paraan ngayon. Kasi ganun sila gumawa ng demand letter kuno nila eh. Kaya ewan ko. Mga bugok talaga yan. Nakita nyo, ilan yung gustong gawin? Request appointment. Okay? Tapos, para daw kay barangay captain. Papile sila ng file ng blatter. Magpapile ng complaint. Tapos, ito pa. Coordination on your contact references. Bakit? Di ba? Para saan po? Sige, walang problema. Makipag-coordinate. Okay? Tatanungin lang. O di kaya, aalamin na nakikita pa po kayo, ganito, mga ganun. Pero yung sisingilin mo, o idadamay mo, pati yung mga contact reference at yung mga ninakaw mong mga contact details dun sa cellphone ng kliyente, hindi ho tama yan. Breach po ng data yan. So, pwede nyo silang i-complain sa National Privacy Commission dahil nga binreach po. Kasi may Data Privacy Act po tayo eh. Di po ba? Kasi walang sino man po, ang po pwedeng makaalam nung inyong nahiram. Itong mga bugok na online lending apps na to, detalye per detalye sinasabi. Uloy mo, ibang tao sisingilin para dun sa utang nyo. Sira ulo yan. Di ba? So, mali. Ilan na yun? Pang-apat na yun. Kanang teteng, Wala akong kinalaman ng mga contact references dyan. Okay? Tapos, and forwarded to legal department. Mali nga gumawa ng mga mensahe, di ba? Dapat pagkagagawa kayo ng mensahe para makatotohanan, yung grammar ayos. I-proofread nyo naman.
ng teteng. And forwarded to legal department. Wala namang problema. I-forward nyo sa legal department nyo. Diba? Sila, alam nila siguro ang dapat nilang gawin kung sila talaga ay mga abogado. Malamang hindi. Kasi magpapanggap lang din kayo na kayo yung legal department. Puro pulpul kayo. Diba? Paggagawa nga lang ng mensahe, hindi nyo maitama Diba? Sorry, kamote kayo. Dami nyong alam. Diba? Forward to legal department for legal action. Immediately filing a case in municipal trial court. Diba? Immediately filing a case. Paano mo may pa-file immediately yan kung wala ka pang nagagawang proper collection? Diba? Anong pagpapatunay mo sa husgado na ginawa mo na yung lahat ng effort mo para masingil yung kliyente at nag-resort ka na sa sa pagpasasampan demanda, which is the small claims case. Diba? Hindi mo makayang patunayan kasi nga wala ka pang nagagawa na paniningil. Kasi ang pananakot, panghaharas, hindi paniningil yan. Diba? Hindi naman kayo marunong maningil yung mga bubugok na online lending apps Diba? Ang gustong-gusto nyong ginagawa, piniperwisyo nyo yung mga kliyente ninyo. Ito pa isa, paano hindi kayo mga bobo talaga at mga tanga? Piperwisyo yung mga kliyente, haras nyo, tatakutin nyo. Diba? Kung ano-ano sinasabi ninyo. So ngayon, siyempre, nakukulta utak niyan. Diba? Nawawala sa ulirat. Nagkakaroon ng anxiety, depression, emotional stress. Sa tingin nyo, makakapaghanap buhay yan? Paano kayo mababayaran? Bobo. Diba? O kahit sabihin natin may negosyo yan Kung may iniisip na mabigat yan, sa tingin nyo makakapag-function ng maayos yan? Diba hindi? Maria Joseph, yung ginagawa nyong pagtutorture doon sa isip ng tao, ano magiging nun? Dulot nun? Diba? Anxiety, depression, emotional stress. Which is, akala nyo ba ganun kadali yun pagka nagkaroon ng ang tao nun? May mga taong hindi nakaka-recover dun. Sa tingin nyo, kaya, mababayaran kayo pag ginawa nyo yun? Di ba? Ikaw kailangan para ikaw makapag trabaho ng mga ayos, kailangan clear ang mind mo para makapag-function ka. Paano ka makapag-function ng maayos? Kung marami kang iniisip, tinotorture mo yung isip, isira ulo ka talaga. Diba? Walang katuturan yung pinagagagawa ninyo Kaya ako sinasabing wala kayong alam sa paniningil. Kasi puro pananakot ang ginagawa ninyo, puro panghaharas, panggigipit. Kala nyo, kay galing-galing nyo pagka yung sinigawan nyo, minuran nyo, pinahiyan nyo. Pupusta ako sa inyo, nagbibidahan pa kayo sa opisina nyo pagka nagawa nyo yun. Pero dapat napagbayad nyo ba yung kliyente nyo? Hindi. Ang bottom line sa pagiging maniningil, nasingil mo yung kliyente mo. Anong klaseng paniningil yung ginagawa nyo? Bobo. Ulot tong mga to. Paisa, may note pa kayo sinasabi. Remember, sumang-ayon ka sa company policy and agreement. Okay. Sasabihin ko sa inyo, bakit kinlik yun? Kasi hindi naman makakapagtuloy ng pangungutang yun kung hindi niya i-click yun Di ba? Nilinlang nyo, niloko nyo yung mga kliyente ninyo. Kailangan muna nilang i-click to accept para magtuloy sila sa kanilang application. Natural, sasang-ayon, buka pala Di ba? Mabobo kayo. Paano magtutuloy yung application kung tingnan nyo saan nyo nilagay? Trap talaga kasi sa simula. Diba? Magbibigay ka ng consent mo, i-click mo to accept. Anong ginagawa ninyo? Niloloko nyo yung mga kliyente ninyo sa simula. May terms and condition agad, bugok ka. Hindi dun yun. Dapat yun, doon yun. Pagka na-discuss nyo na. Pag sumang-ayon na siya, pumayag na siya na okay, sige, pwede ko dyan sa utang na yan. Kaya kong bayaran yan. That's the only time na ilagay nyo dapat yung click to accept. Ginagawa nyo sa simula pa lang.
Bihing manghihingi kayo na kung ano-anong access. O, di ba? Nilin lang nyo yung mga kliyente nyo. Mariusip. So, hindi sila sumang-ayon. Pinilit nyong sumang-ayon. Which is mali. Di ba? Kasi you're forcing them na i-click yun para magtuloy yung application. Di ba? Hindi tama yun eh. Nililin lang nyo eh. So, mali. Di ba? Mali yung pamamaraan nyo ng pagpapautang. Panluloko yung ginagawa ninyo. Mariusip kayo. Tapos, babanata mo ng ganyang klase lang notes. So, bang-ayon ka sa company policy and agreement. Bobo ka. Wala kayong alam sa sa larangan ng pagpapautang. So, umalis kayo dito sa ganitong klase ng negosyo. Sinisira nyo. Hindi kayo dapat na nagpapautang. Niloloko nyo yung mga kliyente ninyo eh. Tingnan nyo nangyayari sa inyo, hindi kayo binabayaran ngayon. Hindi ko sila masisi. Diba? Kasi bukod sa niloko nyo na, ninakawan nyo na ng data, hinaharas nyo pa. Ano sa tingin nyo gagawin ng mga kliyente ninyo? Diba? Saka ulo kayo. Doon po sa nagpadala ng katanungan na to, well, kitang-kita naman hindi nila kayang gawin eh. No? Puro sablay yung nilagay nila. Hindi nila kayang gawin lahat yan. Hindi una-una, hindi makakatungtong na barangay yan. Sige, magpa-blatter sila. Kung makakatungtong sila doon. Hindi sa police station, di makakapagpa-blatter yan dahil galit din mga pulis dyan. Di po ba? Tapos, yung coordination with the contact references, magagawa nila yun. Guguluhin nila contact references nyo. Maski yung ninakaw po sa nyo. Sa contact list po ninyo. Yun ang mga kayang gawin yan. Tsaka yung ipahiya kayo sa social media. Pero ito, mga pinagsasabi rito, malabo pa ho sa alketran. No? Ang gawin nyo na lang po, pag-ipunan, tsaka nyo bayaran. Obligasyon po natin yan dahil nahiram ho natin at nagamit yung pera. Okay? At, wala akong ibang lalabas sa bibig ko rito kundi mag-ipon at bayaran dahil ako po'y maniningil. It's unethical on my part. Para sabihin na wag niyo siyang bayaran. Hindi ko tama yun. Kasi nagamit yung pera, so obligasyon nating bayaran. Okay, it's just that ang nangyari ho kasi dito sa mga bugok na online lending apps na to, hindi tama yung ginawa nilang pamamaraan ng pagpapautang at yung pamamaraan po ng paniningil. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.